Kung paano ba natin cover yung mga senior citizen natin. Oo. Actually, ang basihan natin sa senior citizen, way back pa ito noong 2014. Ayan, sa time. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Paano po yung basehan natin, Sir Day? Siguro sabihin natin or ikwento natin sa ating mga manonood ang basehan kung paano ba natin cover yung mga senior citizen natin. Oo. Actually, ang basihan natin sa senior citizen, way back pa ito noong 2014. Ayan, sa time pa ni President Benigno Aquino III. So, kay Pinoy. Ayan. So, naipasa ang ating Republic Act 10645. So, nakita kasi natin, nakita kasi natin na parang ang dami pa ring mga senior citizens ang walang PhilHealth. Kaya ginawa ang ating batas na Republic Act 10645. Ito yung mandatory coverage ng lahat ng mga senior citizens dito sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin nun, as long as senior citizen ka, dapat may PhilHealth ka. Ayan. And so, speaking of 2014 pa yun. Yes, and speaking of our senior citizens, sino-sino ba yung talagang ino-consider natin ng mga senior citizen natin sa programa as automatically covered natin? And syempre, ito rin yung tanong, Sir Day, may babayaran pa ba sila pag sila ay na-cover na under our program? Oo nga. So, syempre, dahil senior citizen na sila, so hindi na natin sila sinisingil kung sa babayaran man lang. Sagot ito ng ating national government. So, lahat ng mga senior citizens natin, sino-sino ba sila? Basta sila ay 60 years old and above, ang unang requirement natin. Pangalawa, dapat sila ay Filipino. So, yung iba, may mga nagtatanong sa atin, paano po yung mga dual citizen? Ibig sabihin nun, halimbawa, pumunta sa ibang bansa, tapos bumalik dito, nagpa-dual citizen sila. Covered din sila dito sa ating programa na Republic Act 10645. Basta ang importante, Sir Ray, hindi nila sinusuko ang pagiging Filipino. Yes, correct. Tuloy-tuloy sila nagiging Filipino. Tama. At syempre, para sa ating mga nasa ibang bansa na mga Pilipino, na para ma-cover sila dito sa ating senior citizen program natin, or yung ating RA 10645, dapat may at least 6 months residency sila dito sa Pilipinas. Kasi marami tayong mga kababayan na nasa ibang bansa. So yung babayaran, wala silang babayaran, sabi ko nga kanina. Kasi sagot ito ng ating sin tax law. Ayan. So yung ating tax para sa mga naninigarilyo. Accounting 101 po ito. Yung mga umiinom. Ayan. So maraming salamat po sa mga naninigarilyo at umiinom. Pero hindi po namin ito ini-encourage sa PhilHealth. Po. So, ang ano lang po natin ay dito nanggagaling ang mga pinambabayad natin na premium or yung PhilHealth na dapat babayaran, nagiging libre siya nang dahil dito sa mga dalawang tax dito sa ating tobacco at sa ating alcohol. Oo, tinatanong nga partner din, Sir Day, saan ba daw nanggagaling yung pondo? Bakit libre siya? Yes, but libre. Sino ba nagbabayad niyan, Ann? Dahil pala yun sa sin tax law. Yun yung source ng funds natin. Bakit tuloy-tuloy na nakakover natin for free yung mga senior citizens natin, di ba, Sir Day? Thank you sa mga nanginginom nga ba? At sa mga naninigarilyo po. May dahil sa inyo. Thank you po. Ayan, Sir Day. Ano naman po ang pagkakaiba ng senior citizens sa mga lifetime members? At syempre, sino-sino naman ang sakop ng mga lifetime members naman po? Tama, Miss Ann. Dalawa kasi ang parang pinaka-category natin sa PhilHealth, sa atin sa PhilHealth. Meron tayong mga tinatawag na mga yung sa senior citizen nga, yung dito sa RA 10645 natin. At meron tayo yung mga lifetime membership program natin. So yung sa senior citizen program natin, ito yung mga sa atin ang tinatawag natin na mga indirect contributors. Indirect contributors. Ibig sabihin kasi lahat ng mga indirect contributors may kasama kasi yan na pinopondohan ng ating national government. Nandyan din kasi kasama yung mga indigents natin, so yung mga NHTS, 4Ps na naririnig natin. So
So sila ang nasa indirect contributors natin. Subsidized by the government. Subsidized by the government, lahat na mga nasa indirect contributors natin. Yung isa naman, sa ating direct contributors naman, yung ating mga lifetime members. Kaya tinawag natin sila na lifetime members ay dahil sila yung parang nakapag-contribute na sa atin dati pa. Ayan. So, maaaring sila yung nagtatrabaho dati. Or yung mga tinatawag natin na self-earning or voluntary or individually paying members. Tapos, naipon ang kanilang PhilHealth contribution. So, sila ay mga tinatawag natin na nasa age of retirement na. So, inuulit-ulit lang namin yung age of retirement kasi hindi mo kailangang maging senior citizen kasi minsan, para sa lifetime membership program natin. Kasi meron tayong mga, like for example, yung mga uniformed personnel natin, mga police natin, BGMP. Maaga nagre-retire. Anong edad kasi yun? 56 years old lang. Hindi sila kailangan umabot ng 60 years old. Meron din tayo yung mga underground miners natin. Underground miners, 55 years old lang, mga SSS. Mas bata. Oo, pwede silang mag-pension na. Pero kalimitan, ang inaano namin dyan, kung sa iba naman na hindi uniform personnel or hindi underground miner, usually nasa 60 years old yung mga yan pataas. Kaya dito natin kinakategorize sa mga lolo't lola natin. Or tatay-nanay natin. O yan. Ang second requirement natin, pwera dun sa nasa age of retirement sila, para maging lifetime member ka, dapat ikaw ay nagkaroon ng at least 10 years contribution or 120 months contribution. Yun lang. So, yun yung pagkakaiba nila. Ngayon, kung hindi ka nag-fall sa lifetime member at ikaw ay 60 years old, pataas na doon sa dalawang requirement natin, dito ka sa ating senior citizen program. Ang galing no, Ms. Dice and Sir Day. Kunwari, ang isang senior na hindi umabot doon sa 120 contribution. 20 months. Pwede siyang mag-fall sa category ng senior citizen. Kasi meron tayong ngayon, yung batas natin sa health natin, di ba? Sabi dyan kasi dapat lahat ng Pilipino member dapat ng PhilHealth. So dapat lahat ng mga nakakatanda natin, tatay, nanay, lolo, lola, dapat meron silang PhilHealth. Kaya ginagawa natin ang mga programa na yan para sa kanila. Yes, ang galing-galing, Sir Day, di ba? Walang maiiwan, partner Day. So lahat covered. Lahat covered. So lalo na itong mga nanay, tatay, at Siyempre, lola, grandpa, grammy. Yes, and speaking of being covered, Sir Day, ito ang malimitang tanong. Dahil automatic covered daw, kailangan pa ba silang magparehistro ng separate po sa atin sa PhilHealth? And ano yung prosesong dadaanan nila? At may mga dokumento pa ba na kailangang ipasa sa atin? Dati kasi sa PhilHealth, no, Ma'am Dines, nagiging concept ng mga senior citizen natin, dependent na lang ako sa anak ko. Ayan, mga tipong ganun lang, no? So ngayon, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na maging miyembro sa amin sa PhilHealth. So they have an option na. May option na tayo ngayon. So ang kailangan lang naman yung ating tinatawag na form, ang PhilHealth Member Registration Form, or PMRF. Yung most requested most requested form. So lagi po yan na laging gamit natin sa PhilHealth, lalong-lalo na sa mga wala pang PhilHealth number. So hindi po siya automatic talaga. Kailangan ninyong mag-apply sa amin sa PhilHealth kasi kailangan po ninyong magkaroon ng PhilHealth identification number. Kasi just in case pong gagamitin ninyo ang mga PhilHealth ninyo, yun ang kinakailangan po nating document ng hospital. Ayan, So, kalakip ng PMRF, Ma'am Dines, Ma'am Ann, kailangan natin yung at least one valid ID. So, pwede na po yung mga senior citizen ID ninyo. So senior citizen ID. Or any ID po. Any valid ID na nandoon ang buong pangalan ninyo at birth date ninyo. Kasi titingnan lang naman natin kayo ba ay 60 years old pataas na talaga? May mukhang hindi naman 60, di ba? Yes, opo. Merong mga baby face. Baby face. Establish lang natin Establish yung kanilang lang natin. age talaga. Diba? And if ever man, meron pa silang mga qualified dependents. So, syempre, halimbawa, yung asawa nila, especially kung hindi pa 60 years old yung asawa nila. Bawa si Lolo, medyo groovy. May napangasawa, 50 years old pa lang ngayon. Ayan. So, kailangan natin yung mga marriage contract kasi gagamitin natin as
pang-dependent Yes. kasi niya, qualified dependent. Supporting document na. Correct. Oo. At kung may anak pa si lolo, Yes. na 20 years old and below, Below, ayan, yes. or si lola, may anak pa sila na 20 years old and below. So, pwede rin po silang gawing qualified dependent. Kailangan lang natin yung copy ng kanilang birth certificate naman. So, ayun, madali lang. Yung form lang, proof na 60 years old ka na, plus yung mga additional documents lang, kung magde-declare po kayo ng dependent or qualified beneficiary ninyo. Saan naman sila pupunta, Sir Day, to register? So, ang pinakamadali po nating puntahan po ay ang ating mga local health insurance offices po. So, wag kayong mag-alala po. Meron kayong, syempre, priority lane doon. Oo, Ayan. yun ang importante. Special lane sila, Special di ba? lane po kayo doon. So, pasyal lang po kayo. Yes. Kung medyo naiinip kayo sa bahay, ayan, gusto nyong may makausap or Yes. makakwentuhan or gusto nyong ayusin ang PhilHealth ninyo, pasyal kayo sa mga local health insurance offices po natin. Situated po ito. Every province, meron po kaming mga opisina. Dito man sa Pampanga Yes. or dito man sa Region 3 or sa ibang regions man po yan, basta dito sa buong sulok yan ng Pilipinas. Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, kahit na taga Pampanga kayo, gusto nyo magpa-member, halimbawa nasa Yes. Manila kayo, nasa ibang probinsya kayo, pwede po yun. Pasyal lang kayo sa mga local health insurance Pero offices partner natin. Anne and Sir Day, what if hindi na sila makapunta or makapasyal Ayan. sa Ayan. ating mga local health insurance office? What's our next option? Actually, naintindihan natin yun, no? Meron tayong mga senior citizen kasi na medyo syempre hirap ng Yes. konting kumilos, yung sa pabiyahe-biyahe, Oo. nahihirapan sila. So, pwede po yun. Yung mga nabanggit naming dokumento kanina, PMRF, ID ninyo, plus yung mga documents po na kailangan. Ipunin lang po yun, pirmahan lang ninyo or thumbmark ninyo yung PMRF kung medyo hirap na kayong mag-sign, po. Tapos mag-authorize lang po kayo ng next of kin na tinatawag natin or kamag-anak ninyo, yung immediate family member po ninyo. I-authorize lang ninyo siya, gawa lang ng authorization letter. Tapos yung isa po na kailangan lang namin na additional pa, yung valid ID lang po nung i-authorize ninyo. Authorized Siya po ang pwedeng representative. magdala sa mga opisina namin sa PhilHealth at ipaprocess naman po namin yun. Huwag po kayong mag-alala. So, hindi na kailangan mangamba pa. Personal, Yung mga hindi na senior kailangan ng citizen personal natin. appearance yes, naman. oo. So, O pwede naman through our authorized representative. Correct. Kung hindi na talaga kaya pa na pumasyal ni lolo't lola at Yes. ni nanay at tatay. Pero mostly yan, gusto talaga nila na Oo. pumapasyal, diba? So, open po ang lahat ng tanggapan ng ating PhilHealth offices po yan. Mula Monday to Friday po, 8 a.m. to 5 p.m. Yes, opo. Diba? Ayan. Ayan. Mga katanungan ng mga ibang kakilala ko kasi, Sir Day, akala nila automatic. Pag naging senior sila, automatic PhilHealth member na sila, di ba? Hindi nila alam, kailangan nila magparehistro sa ating database, di ba? Oo. Kasi dapat registered sila sa database natin. Hindi lang naman sila. Pati yung asawa nila or yung mga anak nila, Yes. bibigyan kasi natin sila ng unique Ayun, PhilHealth oo. identification Sariling number. PhilHealth Hindi siya Oo. nag-iiba, tama? Yes, Oo. opo. Pero syempre, ang bibigyan natin ng ID lang, ng PhilHealth ID, yung member Member. lang. Si lolo lang or si lola or si nanay tatay lang. Yung mga dependents nila, may ibibigay naman tayo, yung member data record. So, nandoon ang buong pangalan nila, birthday nila, at meron silang sariling PhilHealth identification number na makikita sa mga member data record nila. Parang yung print out lang siya ng isang bond paper. Yes. nandun lahat Katunayan ng na sila information. ay Nandun na registered lahat na. ng mga Yes, basic nandun na information lahat. plus their dependents. Yes. And PhilHealth numbers assigned to each dependent. To each dependent. Unique PhilHealth number po yan. So, saan man sa Pilipinas or sa mundo, pag binigyan kayo ng number, sa inyo lang yan. 12 yun eh, di ba? 12 digits Oo, yan. yan. Walang, Mahirap yan, Bryson. Walang kopyahan. Walang, Ayan. hindi magdodoble yan. So, ayan, Sir Day, kanina nabanggit mo yung mga documents for senior citizens. Paano naman yung ating mga lifetime members? Ano-ano naman yung mga documents na kailangan nilang ipasa sa atin naman? Actually, madali Same lang lang ba? din. Oo. Lalo na ngayon, no, nakapag-update na kasi tayo ng database natin. So, syempre, yung pinaka-basic dyan, yung PMRF natin or yung PhilHealth Member Registration Form. Ang pangalawa lang naman na kinakailangan natin yung proof or valid ID nila na sila ay senior citizen or lifetime member na. No? Ang pangatlo ay ang halimbawa, titingnan lang natin sa database, no? Kung sila nga ay naka 120 months contribution na. So kung nakita natin na meron na silang 120 months contribution, at the same time,
sila ay 60 years old pataas na, automatic na yan. Pwede na natin siyang i-member sa ating lifetime membership program. Na natin siya as lifetime. Yes, Wala nang requirement po na kailangan i-submit. Pero just in case, halimbawa, kasi may mga senior tayo or may mga members tayo na sabi nga kanina, nung nag-uusap tayo, mayroon pang panahon ng Medicare. Ang PhilHealth kasi, nag-start siya, di ba? Parang way back prior to 1999. 1995. Wala pa yata ako to be exact. So, ano pa yan? Medicare pa yan. Minsan, hindi tumawid kasi yung contribution or records. No? So, humihingi tayo ng proof sa mga members natin na mga proof na sila ay dating miyembro at sila ay may contributions dati. Ano po, so, pero madalang na lang yun. Konti na lang siguro kasi 2023 na tayo. Konti na lang yun. Ano naman ngayon, halos nasa database na natin lahat ng ano naman. Kung ikaw naman ay isang government employee at nakita natin sa database, kulang ang contribution mo, pwede na yung mga service record nila or yung GSIS certification na sila ay proof na pensioner na sila sa GSIS ngayon. From private naman, ano naman yung hinihingi natin? Sa private naman, yung SSS, no, yung may tinatawag tayo na DDR or yung Death Disability Retirement Certification. Pero ngayon, nakita naman natin, ano, so siguro napakadalang na lang yan. Ilang porsyento na lang ang hindi pa updated ang contribution sa atin. Consolidated na bali yung mga So iba yung hinihingi natin sa mga government employees tapos sa mga private employers po natin, employees natin, di ba? Pero ang pinaka-ano dyan is titingnan muna natin sa database para hindi na mapagod sina lolo at lola. No? So kung updated naman ang contributions mo, no need na dun sa ibang mga documents na yun. Basta ikaw ay 60 years old na at meron ka ng 120 months contribution, especially sa mga voluntary members natin na mga lolo at lola. Saan naman sila magsasubmit, Sir Dick, after nilang mai-complete yung mga documents na to? Oo, doon din, no, sa mga PhilHealth offices natin. Any PhilHealth offices nationwide po, pwede nyo i-submit ang mga forms ninyo na yan, PMRF plus yung supporting documents ninyo. At kami po ay ipaprocess po natin yan. Hindi po kayo magtatagal. Same day, makukuha ninyo yung same day processing tayo. Actually, meron tayong turnaround time dyan na tinatawag natin. Ease of doing business. Ang ibig sabihin yan, pagkadating nyo sa amin po, asakasuhin namin kayo kaagad, i-check namin yan. Bago kayo umalis, meron na kayong sariling PhilHealth number, identification number, may ID na kayo, at meron pa kayong member data record. At syempre, nakapagkwentuhan pa kayo sa mga mababait nating mga PhilHealth employees. Pero syempre, Sir, remind din natin, na-check din naman nila yung na-issue sa kanilang MDR, di ba? Kasi minsan parang may wrong spelling or may konting mali lang para at least bago sila umalis sa opisina natin, tama na information na. Tapos ilagay po ninyo yung pinaka-latest na pogi at magagandang picture ninyo sa ID, pirmahan at palaminate na lang po ninyo yung ID. Dapat kamukha nila, di ba? Baka kasi yung mga dati po yung mga 18 years old kayo, mga Daisy kayo. Oo, di ba? Ayan. So napakadali na lang, di ba, Sir Day and partner ng pagpapamembro under our senior citizen and lifetime member. And lifetime membership. Hindi na po mahirap pa na magparehistro. Kaya sa lahat po naman senior citizens natin na nakakapanood sa atin ngayon, ay magparehistro na po tayo under our senior citizen program or our lifetime membership program natin. Sir Day, kanina nabanggit mo may option tayo if they opt na lang na maging dependent na lang instead of being a member themselves po. Ano po ba ang prosesong dadaanan nito pagka sakali si nanay, tatay gusto na lang magpa-dependent sa PhilHealth member na anak niya? Actually, may mga ganyang request tayo. Gusto pa rin nila, nakadependent na lang sila doon sa mga anak nila. Kasi medyo, yun nga, minsan hirap silang lumakad kung may kailangang asikasuhin sa PhilHealth. Ano po. So, pwede po yun, sabi nga namin kanina, nandun pa rin naman yung option na yun. So, ang pinakakailangan lang naman po namin, yung form natin na PMRF, kung dati ang nag-fill out yung tatay or nanay or yung lolo't lola, ano po. So ngayon, ang mag-fill out po ng PMRF yung information ng anak. Tapos, doon sa ibaba kasi ng form natin na yon, doon yung pagde-declare ng mga qualified beneficiary. So yung mga parents ninyo, sina tatay or nanay ninyo, doon ninyo ilalagay. Tapos yung birthday nila, ilalagay din ninyo ang birthday nila doon. And then, pipirmahan nito ng member natin or ng anak. So, ang pinaka-supporting document lang naman natin doon, kailangan natin yung birth certificate ng member or ng anak. Kasi doon natin makikita sa birth certificate niya yung pangalan ng parent niya.
Kaso sa birth certificate doon, kapag nandun yung pangalan ng tatay nila, wala naman silang birthday doon, no? Yes. So, hihingi lang tayo ng another proof Yes. para at least makita natin na senior citizen na siya. So, pwede yung senior citizen ID ng parents niya, or kung meron pa silang birth certificate, Yes, kung or hindi any pa valid ID. kung hindi pa nawawala or tinamaan ng gera. Proof of life. Oo, parang ganun. Kung just in case lang, just in Yes. case wala siyang senior ID, wala siyang any valid ID, wala siyang birth certificate, Yun na yung po? pinaka-last sa mga gusto Ang pinaka Yes, ano? pwede natin pa rin hingin na dokumento Yes. sa kanila is the notarized affidavit of 2 disinterested persons attesting dun sa pangalan ni tatay at yung birthday niya or ni nanay, pangalan at birthday niya. At yung pong notarized affidavit na yon, syempre na notaryo po yun sa ating mga notary public, Yes. ano po, hingi kami ng kopya lang, isang kopya lang naman po. I-attach natin yan dun sa mga form natin. So, para lang po ma-establish talaga na si tatay or nanay ay senior citizen na. So, yun, madali lang talaga. Hindi po namin pinahihirapan ng mga members natin para lang magkaroon sila ng PhilHealth number, MAPA member, or MAPA dependent. Ayan. Hassle-free talaga yung Oo. ano nila. No? Oo, Yes, and sir, yung ating mga serbisyo, pinapalapit talaga natin sa ating mga miyembro, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!